Alright, so welcome back din sa ating Child It's Mods TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? At ito nga pong si Paulo Marcoleta, mga babayan, ay tila walang kadala-dala po. No? Dahil pilit na naman po siyang sumisingit o may isinisingit na naman siya na ibang usapin, mga babayan, doon po no, sa hearing ng Committee on Justice, sa impeachment po no, netong si Sara Duterte. Mga babayan, may isinisingit na naman po siya at muli na naman po siyang napahiya. No? Sabi nga natin kumbaga sa strike 2 na siya, mga babayan. Sinupalpal na naman siya at napahiya na naman siya, mga babayan. No? Supalpal na naman siya dito po kay Congressman Luis Tro. Ano po nga masasabi niya dyan, mga babayan? Kay Paulo Marcoleta, no? Dapat bang nandiyan siya? Unang-una sa pagkakaintindi ko po kahapon, no, hindi daw po pala siya miyembro ng committee. So talagang nandiyan lang siya, mga babayan. May epal lang, parang ganon. Okay, so ito panoorin natin, no, kung paano pong nasupalpal na naman at napahiya na naman ito pong si anak po no, netong si Marcoleta, mga babayan. Right? So, ito po. Thank you. Any other member who wish to manifest on Madam. the first ground? The Honorable Madam Chair. Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Madalas pong binabanggit yung notices of disallowance and audit observation memo. Para po sa akin, ito po ay mababaw na ground to constitute an impeachable offense. Una-una po, ang notices of disallowance ay appealable, they are contestable. Yung pong audit observation memo is just a memo issued by the COA for deficiencies in documentation not involving pecuniary loss. Ang notices of disallowance po ay pwede pang i-appeal ng Office of the Vice President sa regional level ng COA, sa commission proper ng COA, at pwede pang humantong sa Supreme Court. The notices of disallowance does not presuppose guilt on the part of the Vice President. Dito makikita natin, mga babayan, kung paano po niya no, ipagtanggol no, yung ating Vice President no, na si Sara Duterte na ngayon po no, ay inumpisahan na ng Committee on Justice ang paghihiring po ng kanyang impeachment, mga babayan. Dito po ay tinitignan na yung sufficiency no, ng mga ebidensya ng impeachment case no, na itong si Sara Duterte. It is not tantamount to a prosecution. Kaya wag po natin itong gamitin, itong mga dokumento na ito, as if meron ng ginawang kamalian ang ating Vice Presidente. Dahil dito po... Okay, so ito sinasabi niya, no, wag daw gamitin yung mga dokumento as if na meron ng nagawang pagkakamali yung Vice Presidente. Kayo po ba sa palagay ninyo, mga babayan, no? Meron na po bang ginawang pagkakamali ang Vice Presidente, mga babayan? No, kung maalala natin, no, ito pong hearing na to, mga babayan, ay tungkol pa lang po no, sa deliberation on the verified complaints of impeachment, mga babayan. No, netong si Sara Duterte. Okay, so deliberation pa lang po ito. No, Paulo Marcoleta, for your info, hindi pa po siya hinuhusgahan. Pinag-uusapan pa lang, no, kung sufficient pa in substance yung mga ebidensya. Walang sinasabi. Pumapasok yung procedural due process kung ito pa ay accorded sa ating Vice Presidente. At isa pa po, yung pong mga ginawa ng Quadcom nung nakaraang taon, yung pong pagbubukas ng mga envelope, I don't think yan po ay kasama sa trabaho ng Kongreso. Dahil ang pag-audit po ay trabaho ng COA. Kasi meron po tayong Latin legal maxim
potestas delegata non delegari. Delegated The power should Honorable not be Marcoleta delegated further. is reminded to confine the manifestation to the subject Yan na matter naman of the tayo impeachment Opo, proceeding. this is pertaining to the... Di ba? This is not Sa about envelope. Quadcom. This is the Mm. impeachment proceeding. Oh. Di ba? Hindi po yan tungkol sa Quadcom. No impeachment proceedings po yan ni Sara Duterte. Hindi yan Quadcom. Two complaints against the Vice President. Oh. Please stick to the subject matter of this impeachment proceeding. But the envelope, yung opening of the Oh, envelope, ano? hindi po ba may If kinalaman? you have ito? concerns about the proceedings of Quadcom, perhaps you should address it in the other forums, but not in the impeachment proceedings. Ah. Di ba? The Honorable Marcoleta is so reminded Opo, to stick to the subject matter. yun lang naman po, Madam Chair, notices of disallowance. Ito po ay hindi mga dokumento lamang na ito ay appealable, contestable, at hindi ito nangangahulugan ng Vice Presidente ay may ginawa ng Grabe irregular. pagtatanggol, no? dahil ito ay contestable. Yun lamang po ang aking obserbasyon. At ma'am, if I may react dun sa earlier Grabe pagtatanggol niya, mga kababayan, no? remark made by the chair, I think I was alluded to. Kasi nagkaroon po ng spectacle kahapon. The chair just adopted the manifestation of the Honorable Marcoleta yesterday during our determination of form. Opo, yung pong I am speaking out of premonition. Actually, May premonition daw siya, makuhula na ata ito ngayon, mga kababayan. Ha? I'm not speaking out of mere premonition. I was speaking out of experience. But that's what the committee heard. Nevertheless, Honorable Marcoleta, this is likewise not a subject matter of this impeachment proceeding. Oh. Opo, winawaringan ko lang po ang audience. Hindi yan subject matter ng impeachment. Huwag mong isingit yan. Sinisingit mo yung hindi naman po pwede. To observe proper decorum. Wala naman po siguro masama doon, Madam Chair. Di po ba? But of course, for as long as the public Hindi nga are not connected committing any offense inside this committee hearing, then there is no basis at all to call their attention or to even mention their name. Okay, ma'am. Pero nagkaroon po ng president kasi Nako. sa Senado. Sisingit na Salamat po. naman. Honorable De Lima, would you like to comment? Very briefly lang po. Okay, the audit findings under the audit observation memorandum may be subject to appeal, appealable, and can still be questioned. But the fact remains that there are already evidence, there are already documentary evidence, kasama nga na po dito na naka-attach sa complaint, about those questionable disbursements, the use of confidential funds for not legal purposes, for confidential intelligence funds. So this committee, since it's scrutinizing now the very complaint before us, has the discretion and has the duty and the prerogative to do its own scrutiny and analysis of these documents, irrespective of any final COA finding. Of course, it is ideal we should have the COA final finding, but the preliminary findings are already the red flags. The preliminary findings already show those acts constitutive of impeachable offenses. So it's not really a hindrance to this committee not to consider first those preliminary findings pending the final finding of the COA. Let us be reminded as well that impeachment proceeding is a sui generis proceeding. This is not a criminal proceeding, neither is this an administrative nor a civil proceeding. The Honorable Zamora. Madam Chair, with all due respect to our colleagues here, I would like to remind everyone about where we are at the stage of our proceedings. We are discussing the sufficiency of, in substance, of the impeachment complaints, and as such, Rule 3, Section 5 of the House Rules on Impeachment Proceedings state that the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged
and determinative of the jurisdiction of the committee. So we have to confine ourselves within the four corners of the complaint, check if there is a recital of facts which will show the nexus, as the Honorable Laila de Lima has repeatedly said, with the impeachable offenses charged. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Thank you. Okay, so yan mga kababayan, ano? So sinasabi po dyan mga kababayan na ang ginagawa po netong si Paulo Marcoleta ay wala po doon sa pinag-uusapan. No? May isinisingit siya na ibang usapin mga kababayan na hindi connected doon sa pinag-uusapan. Ano? Tapos, kinokonekta na naman niya yung nangyari kahapon. Kasi nga, sigurado napahiya na siya ron eh. Kasi, di ba, mga babayan, nakita naman natin, no, na wala namang ginagawa yung tao, pero may premonition daw siya. No? Na parang parang nakikita na niya yung gagawin po, no, ng tao na yon, mga babayan. No, nakikita niya yung hinaharap, mga kababayan, may premonition siya. Na magta-thumbs down daw yung tao na yun. Hindi rin neto ni Marcoleta no, ni Paulo Marcoleta. Mga babayan, hindi naman siya pala kasali dyan. Ayon po dun sa pagkakaintindi ko kahapon. Pero nandiyan dyan siya, nakikigulo siya dyan. Bakit kaya? No, pero kasi kung nakikita natin doon sa banat nila mga kababayan, sa mga bitaw nila na salita, ito si Marcoleta. No, tila baga parang pinagtatanggol niya, no, etong si Sara Duterte. Anong meron? No, okay, so sabihin natin hindi siya kasali diyan. So bakit siya nandiyan diyan? Bakit siya nakikiepal? Bakit pinagtatanggol niya si Sara Duterte diyan? Diba mga babayan? So dito makikita natin talagang strike to siya. Kaya Jinky Luistro, Congressman Luistro. Strike 2, pahiya na naman siya. Ha? O ano masasabi niyo dyan mga babayan? No? I-comment sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Marami tayong upload ngayon. Marami may init na balita. Kaya huwag niyong kakalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace. I'm out.